Sabing hindi daw nasunod ang ilang ng fans ang umano'y pakiusap ni Kim na natural lamang na may solid Kim Chiu supporters na nais makita ang kanilang idolo na muling magtagumpay sa isang international award. They are love teams. So yung tagumpay po ni Miss Kim Chiu ay tagumpay din ni Paolo. Aba, mga Kim Paulanja or mga fans ni Kim Chiu at ni Mr. Paulo Avellino, bakit nga ba tila nagtatalo-talo, no? At ano nga ba yung kanilang pinag-aawayan at nagbabangayan ngayon sila sa social media? So yan ang ating pag-uusapan maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. So, ito po no, isa sa mga pinag-uusapan po ngayon ang patungkol kay Miss Kim Chiu and Mr. Paulo Avellino, kung saan ay sa social media ay halos nagbabangayan na ang mga fans ni Kim at saka ni Paulo na mas kilala bilang Kim Pao. Kasi alam naman natin na sa kanila po mga supporters, matindi yung suporta na pinapakita ng mga tagahanga ng Kim Pao sa kanilang mga iniidolo. Ngunit may mga pagkakataon din na sa labis sa pagmamahal po nila ay at dedikasyon ng mga fans ay nagiging dahilan din yon para hindi sila magkaroon ng unawaan, no? O nagkakaroon sila ng misunderstanding or bangayan sa social media. Ito ngayon ang sitwasyong kinaharap ng ilang tagahanga ni na Kim Chiu at Paulo Avellino kaugnay ng botohan para sa Outstanding Asian Philippines category ng Seoul International Drama Awards this 2026. Ayon sa mga ulat ay nananatiling nangunguna si Paulo Avellino sa botohan. Subalit kapansin-pansin din ang pagtaas ng boto ni Kim Chiu dahilan upang magkaroon ng debate at pagtatalo sa loob mismo ng fandom na sumusuporta sa kanilang dalawa. So yung pangyayaring ito ay nagpapakita kung gaano kalakas ang impluwensya ng fandom culture sa kasalukuyang panahon. Hindi na lamang simpleng pagsuporta sa artista ang ginagawa ng mga fan, para sa marami isa na rin itong misyong kampanya at minsan kompetisyon kailangang mapanalunan. So ang tanong ng marami, ano nga bang pinagmulan ng isyong ito? Pareho kasing nominado sina Kim Chiu at Paulo Avellino sa prestigious Seoul International Drama Awards 2026. Pareho silang may malaking fan base at pareho ring naging matagumpay sa kanilang mga project nitong mga nakaraang taon. So dahil dito, hindi nakakapagtaka na agad silang maging pangunahing contenders sa naturang botohan. Ayon po sa ulat, si Paulo ay may malaking lamang sa simula ng botohan. Gayunpaman, habang lumilipas sa mga araw, napansin ng mga tagahanga na patuloy na tumataas ang boto ni Kim. Ang dating malaking agwat ay bahagyang lumiit, dahilan upang magkaroon ng agam-agam ang ilang supporters ni Paulo. Dito nagsimula ang iba't ibang interpretasyon. May mga nagsabing hindi daw nasunod ang ilang ng fans ang umano'y pakiusap ni Kim na ituon ng suporta kay Paulo. Mayroon din nagsabing natural lamang na may solid Kim Chiu supporters na nais makita ang kanilang idolo na muling magtagumpay sa isang international award. Hindi may kakailan na isa sa pinakamatagumpay na tambalan sa kasalukuyan ay ang Kim Pao. Ang tambalan ni na Kim Chiu at Paulo Avellino ay nakabuo ng napakalaking fandom na hindi na lamang sa Pilipinas matatagpuan, kundi maging sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang kanilang chemistry sa telebisyon at mga proyekto ay naging dahilan upang marami ang humanga sa kanilang partnership para sa mga tagahanga. Hindi lamang sila dalawang artista, kundi simbolo rin ng teamwork, professionalism at mahusay na pag-arte. Subalit kapag lumalaki na ang isang fandom, sabi nga, may mga posibilidad na pagkakaroon din ng iba't ibang opinyon. Hindi lahat ng miyembro ng fandom ay may mga parehong pananaw. May mga nakatuon kay Kim, may mga nakatuon kay Paulo at meron ding nakatuon sa tambalan mismo.
So, ang tanong po ng marami, bakit nga ba talaga mahalaga ang botohan? Para sa ibang tao, maaaring simpleng online voting lamang ito, ngunit para sa mga tagahanga, higit pa rito ang kahulugan ng naturang kompetisyon. Ang panalo sa isang international award ay hindi lamang personal na tagumpay ng artista, ito rin ay simbolo ng pagkilala sa talento ng mga Pilipino sa pandaigdigang entablado. Kapag nanalo ang isang Filipino artist sa isang prestigious award-giving body tulad ng Seoul International Drama Awards, para na rin tayong nanalo sa buong industriya ng entertainment sa bansa. So dahil dito, naging emosyonal ang ibang fans sa bawat pagtaas at pagbaba ng porsyento ng boto. Sa panig ni Kim Chu, sa ayon sa mga ulat na lumabas, lumilitaw na nais ni Kim Chu na suportahan si Paulo sa naturang kompetisyon. Maraming tagahangang humanga rito dahil ipinakita umano ng aktres ang pagiging mapagbigay at supportive sa kanyang collab team. Ngunit, hindi lahat ng fan ay sumunod sa parehong direksyon. May mga tagahangang naniwala na dapat ding manalo si Kim dahil sa kanyang mga naging kontribusyon sa industriya. Hindi rin may kakaila na si Kim ay isa sa pinakasikat at pinakamatagumpay na artista sa bansa. Sa loob kasi ng maraming taon, nakatanggap siya ng iba't ibang parangal at pagkilala sa kanyang trabaho bilang actress at television host. Para sa ilang tagahanga, hindi masama kung si Kim naman ang suportahan nila sa kanilang pananaw. Karapatan nilang bumoto para sa artistang gusto nilang manalo, which is tama naman. Sa panig naman po ni Paolo Abilino, nananatiling isa sa mga pinakaginagalang na aktor sa kanyang henerasyon. Kilala siya sa kanyang husay sa pagganap sa mga serious na karakter at sa mga kakayahang magbigay buhay sa iba't ibang papel. Ayon po sa ulat, nagpapasalamat si Paulo sa lahat ng sumuporta at bumoboto para sa kanya. Pinakita niya ang pagpapahalaga sa kanyang mga tagahanga at sinasabing nagpapasalamat siya sa lahat ng effort na ginawa ng mga tao para sa kanya. Pero para sa maraming supporters, sapat na dahilan ito upang lalo nilang pag-ibayuhin ang kanila pong kampanya para sa aktor. At dahil dito na po nagkaroon ng tinatawag na problema sa fan wars. Nagkaroon ng fan wars between fans ni Kim at fans ni Paulo. Isa sa mga negative online voting na naging epekto nito yung tinatawag na fan wars. Kapag may competition, may posibilidad na magkaroon ng hidwaan ng magkabilang grupo ng tagahanga. Minsan, kahit isang fandom lang ay nahate pa rin dahil sa magkabilang opinion. 'Di ba? So, ito tila ang nangyayari ngayon sa ilang bahagi ng Kim Paulandia. Habang may mga naniniwalang dapat suportahan si Paulo, mayroon ding naniniwalang walang masama kung si Kim ang kanilang iboboto. Ang problema ay kapag nauuwi ito sa personalan, paninira o pambabash. Yun po yung nagiging problema. Imbis na mag-focus po sila dun sa goal na maipanalo, na iboto at maipanalo si Kim or Mr. Paulo Avellino, mas nagkakaroon sila ng mas maraming energy at maraming time sa pagtatalo-talo at pag-aaway, at panlalaitan, paninira sa social media. Sa kasalukuyang panahon kasi, ang social media ang pangunahing lugar kung saan nagaganap ang mga discussion, kung saan pwede nyong ibigay yung inyong mga opinion, kung saan meron kayong freedom to speak. 'Di ba? Meron kayong freedom na magsalita, freedom na magbigay ng inyong opinion. Kaso nga lang, dahil sa sobrang freedom na meron po ang mga fan, nagkakaroon na ng tinatawag na fan wars, 'di ba? So, sa akin pong positibong pananaw, 'di ba? Sa halip na tignan natin yung sitwasyon bilang isang labanan, kung sinong mananalo at matatalo, maaari rin tong tignan bilang patunay sa lawak ng suporta ni Kim at Paulo. Hindi lahat ng artista ay nagkakaroon ng fandom na handang maglaan ng oras at energy para lang bumoto. Kasi ganito lang po yan, 'di ba? Dahil si Kim at si Paulo ay iisa sila eh. So, they are love teams. So, yung tagumpay po ni Miss Kim Chu ay tagumpay din ni Paulo. Ang tagumpay ni Paulo ay tagumpay din ni Kim. So, lahat po tayo has all the rights to vote. Lahat tayo may karapatang bumoto at pumili kung sino yung gusto nating umakyat sa entablado. Kasi kung sino man sa kanila ang talagang magtagumpay sa online voting, may paparangalan pa rin naman po yung artista na gusto natin. At the same time, makikilala pa yung ating pong bansa, 'di ba? Pero hindi po para umabot po sa iringan, sa awayan,
sa parang murahan, 'di ba, sa social media para lang talagang mapatunayan kung sino yung dapat, 'di ba? So, kaya naman isa sa mga ginagawa ngayon ni Kim, isang kagandahan sa kanila, sinasaway nila yung mga Kim Pao na hindi naman kailangan mag-away at magsiraan sa isa't isa dahil lang gusto nating i-impart yung gusto nating mangyari, 'di ba? So, sa issue ng pagtaas ng boto ni Kim, mananatili pa rin, no, na unahan si Paolo Avellino ay higit pa sa simpleng usapin online. Sa online vote, ipinapakita nito yung kapangyarihan ng fandom, ang impluensya ng social media at matinding pagmamahal ng mga Pilipino sa kanilang mga iniidolong artista. Gayunpaman, mahalaga ring tandaan natin ang kompetisyon ay pansamantala lamang. Pero yung ang pagkakaibigan, respeto at pagkakaisa sa loob ng fandom ay mas mahalaga kaysa anumang boto or trophy.